Karamihan sa atin ay pinapangarap na magkaroon ng sariling negosyo, pero ang problema ay kaunti lang ang nakapagsimula. Napanghihinaan ng loob ang karamihan dahil akala nila na kailangan nila ng malaking kapital. Pero ang katotohanan ay marami ng mga negosyo ang pwede mong simulan ngayon gamit lang ang maliit na puhunan. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang 20,000 pesos na kapital. Ang kagandahan sa mga negosyong ito ay kahit maliit lang na kapital ang kailangan sa pagsisimula ay hindi ito mananatiling maliit. Kapag na-manage mo ito ng maayos, meron itong potensyal na lumago at maging profitable sa paglipas ng panahon. Baka ito na ang tamang panahon para simulan ang iyong pangarap na makapagnegosyo. Kaya siguraduhin mo na mapanood ang buong video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong konting request na huwag mong kalimutang i-like ang video pagkatapos mo itong mapanood para lalo pa tayong ma-recommend ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring simulan ang pangarap nilang negosyo. Salamat! Number 1. Food cart business. Ang food cart ay isa sa mga patok na negosyo sa ating bansa. Common na makikita natin ito sa labas ng simbahan, eskwelahan, plaza at iba pang mga mataong lugar. Ang dahilan kung bakit ito patok, iyon ay dahil mataas ang demand sa ganitong uri ng negosyo at madali lang ito simulan dahil hindi ito nangangailangan ng malaking kapital. Alam mo ba na sa halagang 20,000 pesos ay pwede ka nang magsimula ng food cart business? Posibleng kailangan mo ng mas malaking halaga sa ganitong negosyo pero kung meron kang 20,000 pesos ngayon, sapat na yan na halaga para magsimula. Ang unang bagay na kailangan mong gawin bago ka magsimula ay gumawa ka ng business plan. Lahat ng negosyo ay dito nagsisimula. Maliit man yan o malaki, kailangan mo ng business plan. Ang purpose ng business plan ay para meron kang malinaw na guide sa iyong pagnenegosyo. Kung ano ang goal mo sa iyong negosyo 3 to 5 years from now, ano ang iyong strategies at kung paano mo ito i-operate. Kabilang na sa iyong business plan ay ang paggawa ng research. Kailangan mong alamin kung sino ang iyong mga target customer. Estudyante ba, empleyado o mamimili sa palengke? Alamin mo rin kung anong produkto ang iyong ibebenta. Mas mainam kung pipiliin mo ang mga produkto na mura at merong demand, katulad ng fishballs, kikiam, siomai, hotdogs at kwek-kwek. Malakas ang benta sa mga produktong ito dahil aside sa pagiging masarap at malinamnam, nakakapawi rin ito ng gutom at abot kaya lang ang presyo. Mahalagang isama mo rin sa iyong business plan kung saan ka pupwesto dahil ang success sa food cart business at kahit ano pang negosyo ay nakasalalay sa location. Mainam na pumili ka ng lugar na mataas ang foot traffic, katulad ng mga lugar na malapit sa malls, terminal, eskwelahan, palengke at plaza. Paniguradong malakas ang benta kapag nakapwesto ka sa mga lugar na ito. At panghuli ay alamin mo kung ano ang ginagawa ng iyong mga competitor, kung anong uri ng pagkain ang binibenta nila, ano ang mataas ang demand at magkano ang presyo. Sa ganitong paraan ay mabilis na makakapag-adapt ang iyong negosyo dahil familiar na mga tao sa iyong mga binibenta at pwede mo rin gawa ng improvement ang common na ginagawa ng iyong mga competitor. Kapag tapos ka nang gumawa ng research at business plan, kailangan mo namang alamin kung anong mga bagay at pagkain ang dapat mong bilhin at kwentahin kung magkano ang mga ito. Una ay kailangan mo ng cart. Dahil nagsisimula ka pa lang, simpleng cart lang muna ang bibilhin mo at ang murang cart ay madalas na nagre-range ng 6,000 to 9,000 pesos. Kahit pinakamura o second hand lang muna ang bibilhin mo. Pangalawa ay mga kagamitan tulad ng stove, food containers, cooking utensils, plastic cups at barbecue stick. Ang budget mo dito ay 4,000 to 5,000 pesos. Pangatlo ay mga produkto na ibebenta. Kailangan mong maglaan ng sapat na pondo para sa unang batch ng iyong mga paninda, katulad ng siomai, fishballs, kikiam, hotdog, kwek-kwek, sausawan at isama mo na rin dyan ang mantika. Pwede kang maglaan ng 1,000 to 2,000 pesos dito. At kapag tapos ka na sa costing, pwede ka nang mag-proceed sa pagkuha ng business permit. Ito ay karaniwang nagkakahalaga ng 5,000 to 10,000 pesos. Depende sa iyong lugar. Kailangang meron kang permit para legal kang makakapag-operate ng iyong negosyo. Ang dokumento na kailangan mong ihanda ay barangay clearance. Pangalawa ay mayor's permit, pangatlo ay DTI business registration at pang-apat ay BIR registration. Kapag natapos mo na yan lahat, tapos ka nang gumawa ng business plan, tapos ka na rin sa computation ng iyong mga kailangan at meron ka ng business permit, pwede ka nang magsimula ng iyong negosyo.
Kailangan mo lang tandaan na kapag pinasok mo ang ganitong negosyo, dapat ay ma-maintain mo ang kalidad ng iyong mga produkto. Siguraduhin mo na palagi itong presko at malinis dahil kahit gaano pa kasarap ang iyong sauce at kamura ng iyong mga itinitinda, kung nakikita naman ng iyong mga customer na ang iyong paninda ay hindi malinis, paniguradong iiwasan ka talaga nila. Ang food cart business ay isang magandang opportunity para sa mga nagnanais na magsimula ng maliit na negosyo. Sa pamamagitan ng tamang plano, pagpili ng tamang location at pagsusumikap, posible mong mapalago ang iyong food cart business at maging successful sa industriya ng pagkain. Number 2. T-shirt printing business. Ang t-shirt printing business ay isa sa mga patok at madaling simulan na uri ng negosyo. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede mo na itong simulan at maganda rin itong gawing side business. Maganda itong opportunity para sa mga taong naghahanap ng extra income at mga taong mahilig sa fashion at design. Ang demand sa mga personalized at custom designed na t-shirt ay hindi nawawala at patuloy lang ito na tumataas dahil dumarami rin ang mga customer mula sa iba't ibang sektor. Katulad ng mga estudyante, mga kumpanya para sa kanilang branding, mga event organizer at pati na rin mga individual na gustong magpagawa ng sarili nilang design. Kung balak mong pasukin ang ganitong uri ng negosyo, narito ang iilang tips kung paano ito masimulan ng tama. Una, kailangan mong mag-research at gumawa ng plano. Alamin mo kung sino ang bibili ng iyong mga t-shirt o kung sino ang iyong mga target customer. Maaring mga estudyante, mga fans ng pop culture, professionals, o di naman kaya ay mga sports enthusiast. Iba't ibang design ang bumabagay sa bawat kategory ng mga customer, kaya mabuting pag-isipan mo rin ang parting ito at isama na rin sa iyong plano. Pangalawa ay pumili ka ng niche. Maaari kang pumili ng tema o niche para sa iyong t-shirt designs, katulad ng streetwear designs, vintage, sports o personalized. Magandang gawin mo ito para mayroong focus ang iyong brand at mabilis din na maa-attract ang iyong mga target customer. Pangatlo ay pumili ka ng printing method. Merong screen printing, heat transfer, direct to garment at sublimation. Ang bawat printing method ay merong iba't ibang kagamitan at dahil nagsisimula ka pa lang at maliit pa ang iyong puhunan, pwede kang gumamit muna ng screen o di naman kaya ay heat transfer. Pang-apat ay alamin mo ang mga gamit na kailangan at ang presyo ng mga ito. Una ay screen printing kit. Isama mo na rin ang iba't ibang kulay ng ink at emulsion. Tapos kailangan mo ring bumili ng plain t-shirt, cutter, tape at software para sa paggawa ng design. Pwede kang maglaan ng at least 10,000 pesos sa pagsisimula ng t-shirt printing business. Isama mo rin sa iyong panimulang gastos ang pag-attend sa mga seminars ng negosyong ito dahil mahalagang meron kang sapat na kaalaman bago ka magsimula. Sa pag-market naman ng iyong produkto, pwede kang magsimula sa social media. Gamitin mo ang mga known platforms kagaya ng Facebook, Instagram at TikTok. Doon mo i-showcase ang iyong designs para malaman ito ng iyong mga target customer. Pwede ka rin gumamit ng e-commerce platforms katulad ng Lazada, Shopee o di kaya ay gumawa ka ng sarili mong online store gamit ang Shopify. Kailangan mo lang tiyagaan sa pag-market ng iyong produkto dahil marami na rin ang kompetisyon. Pwede ka rin maghanap ng mga client na gustong mag-order ng maramihan katulad ng mga kumpanya, eskwelahan at mga reseller. Kapag napatakbo mo ito ng maayos at kumikita na rin ito ng malaking halaga, pwede ka nang mag-upgrade ng iyong mga kagamitan at gumamit ng mas advanced na printing machine. Pwede mo ring dagdagan ang iyong produkto ng iba pang mga apparel katulad ng hoodies, jackets, tote bags at caps. Ang t-shirt printing business ay magandang opportunity para sa mga taong naghahanap ng negosyo na hindi nangangailangan ng malaking kapital. Sa pamamagitan ng masusing paghahanda, pag-acquire ng sapat na kaalaman at magandang marketing strategy, makakabuo ka ng isang matagumpay at sustainable na negosyo. Number 3. Palamig business. Isa pang patok na negosyo at nababagay sa ating bansa ay ang palamig business. Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig sa mga malalamig na inumin. Kahit malamig ang panahon o kahit nasa loob tayo ng mall, ay umiinom pa rin tayo ng lemon juice o di naman kaya ay malamig na kape. Siguro ay nasanay na tayo na uminom ng malalamig na inumin. Kaya magandang pag-isipan na pasukin ang palamig business. Sa halagang 5 to 10,000 pesos ay pwede ka nang magsimula.
Kahit nasa bahay ka lang ay pwede mo na itong gawin. Gamitin mo lang ang social media at magsimula kang magbenta sa iyong mga kaibigan at kapitbahay. At kapag meron kang ekstrang kapital, pwede mo rin itong gawing food cart o di naman kaya ay magrenta ka ng space sa mataong lugar. Ang mga kakailanganin mo sa pagsisimula ng palamig business ay ang mga sumusunod. Una ay ang menu. Pwede kang mag-research ng mga patok na inumin at ilagay ito sa iyong menu katulad ng buko pandan, milk tea, lemon juice, shake, sagot gulaman, iced coffee at iba pa. Pangalawa ay mga sangkap. Sa halagang 2,000 pesos ay pwede ka nang makabili ng sago, gatas, flavored syrup, asukal, gulaman, prutas at powdered juice. Pangatlo ay mga gamit katulad ng plastic cups, straw, plastic container, blender at ice crusher. Pwede kang maglaan dito ng 3,000 to 4,000 pesos. At pang-apat ay mga extra expenses katulad ng yelo, tubig at transportasyon. Kapag tapos ka ng gumawa ng menu at meron ka na ring mga sangkap at gamit, ang susunod na gagawin mo ay presyuhan ng tama ang iyong paninda. Kwentahin mo ang presyo ng bawat baso ng iyong samalamig ayon sa gastos ng mga sangkap. Siguraduhin mo lang na meron kang kikitain dito habang nananatiling abot kaya ang presyo sa iyong mga customer. Magandang negosyo ang palamig dahil kaya mo itong simulan gamit lang ang maliit na kapital. Malaki rin ang potensyal nito na lalago dahil mataas ang demand sa mga produktong ito. Kailangan mo lang maging creative at i-level up ang iyong serbisyo. Magandang gamitin mo ang social media at samahan mo na rin ng delivery service nang sa ganun ay convenient sa side ng iyong mga customer. Number 4. Bigasan business. Ang pagsisimula ng bigasan business ay isang magandang opportunity, lalong-lalo na sa mga kababayan nating gustong magnegosyo dahil bigas ang number 1 na pagkain nating mga Pinoy. Kung meron kang 20,000 pesos ngayon, pwede mo na yung gamiting kapital para magsimula ng maliit na bigasan. Kung hindi mo pa afford ang magrenta ng space, pwede mo itong simulan sa inyong bahay. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin muna kung anong uri ng bigas ang iyong ibebenta. Meron niyang iba't ibang uri katulad ng sinandoming, dinorado, jasmine, black rice at NFA. Sa halagang 15,000 pesos ay makakabili ka na ng 10 to 15 sacks of rice. Depende sa presyo ng kada sako. Ang goal mo lang dito ay makahanap ng reliable sources na nagbebenta ng mababa ang presyo para magkaroon ka ng magandang kita. Pwede kang bumili sa mga local wholesalers dahil mas mura ang kanilang presyo. Maghanap ka rin ng supplier na malapit lang sa inyong lugar para makatipid ka sa transportation cost. Mga iilan pang gamit na kailangan mo sa iyong bigasan business ay plastic bags, markers at timbangan. Sa pagpapresyo naman ng iyong bigasan, dapat ay magpatong ka lang ng sapat na halaga para abot kaya ito ng iyong mga customer. Halimbawa kung nabili mo ang bigas sa halagang 40 pesos per kilo, pwede mo itong ibenta ng 45 to 50 pesos per kilo, depende sa klase ng bigas. Dapat ay meron ka ring inventory sa iyong mga supply para hindi ka maubusan at patuloy ka lang sa iyong pagbibenta. Dito mo rin malalaman sa iyong inventory kung anong klase ng bigas ang mataas ang demand. Paglipas ng panahon, kapag meron ng magandang kita ang iyong bigasan, pwede ka nang mag-expand ng iyong negosyo at magdagdag ng iba pang produkto katulad ng asin, asukal at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan para mas lalo pang lumaki at bumilis ang iyong kita. Madali lang simulan ang bigasan business dahil hindi ito katulad ng ibang negosyo na kailangan mo pang gumawa ng sarili mong produkto. Isa ring kagandahan sa bigasan business ay hindi ka mamumroblema kung meron ba itong demand dahil lahat tayo ay kumakain nito. Ang gagawin mo lang para magtagumpay ka sa ganitong negosyo ay huwag mong presyuhan ito ng mahal para marami ang makakabili. At hanggat maaari ay huwag mo itong ipautang para mabilis ang cycle ng iyong puhunan. In conclusion, ang pagkakaroon ng maliit na kapital ay hindi hadlang para simulan ang pangarap mong negosyo. Hindi man ito madali pero gamit ang iyong pagsusumikap, willingness na matuto at paggawa ng mabuting desisyon, maaaring lumago ang iyong maliit na negosyo at maging successful ka rin paglipas ng panahon. At yan ang 4 na negosyo na pwede mong simulan ngayon gamit lang ang 20,000 pesos na kapital. Sa 4 na negosyo na tinalakay natin, alin dito ang plano mong simulan? At sa iyong palagay, anong negosyo pa kaya ang magandang simulan gamit lang ang 20,000 pesos na kapital? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon.
Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.